Hello guys, ito sa kwento ko na nito sa buhay. Parang sabihin natin content sa buhay. Sa content, ibali no? Content sa buhay natin. Pero ngayon, gusto kong masabi sa sarili ko yung nakaraan kong mga pinagdaanan, nakalipas na yun, naalala ko yung mga bagay na talagang matinding sakit na nangyayari sa akin. Una, mababa lang talaga yung paniniwala natin, isipan, madali lang tayo malinlang sa ganung paraan. Yun ang content ko ngayon sa buhay ko, na ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyayari sa buhay ko nung nandun pa ako sa Mindanao. Maraming karanasan ng tragedya sa aking buhay, pinagdaanan ko doon, at saka doon ako nasangkot sa papaniniwala na yung may pinaglalaban kang para sa hindi lang sa'yo, para sa kapwa mo tao na matutulungan mo. Yung sinampahan ko pala na yun, malaking dagok pala sa buhay ko na nakapagsampa ko doon. Kung napagpapatuloy ko na yung ginagawa ko na gano'n, sa ngayon din ako umabot ng Manila, kasi ang digmaan doon sa pinapasukan ko dati na walang sahod, kusa mong panindigan yung sarili mo na may pinaglalaban kang prinsipyo, ganun. Dumating man tayo doon, araw-araw yun, kahit saan ka mapunta sa kabundukan, siyempre walang sahod. Siyempre ang utak mo dun, yung utak mo na ron na sumampa ako dun, walang kaisipan na di magulo. Ang napupuso sa sarili ko nun, prinsipyo na pinaglalaban ko, na akala ko yung prinsipyo ko na yun magagamit ko sa paglalaban sa kapwa-tao na yung inaabuso, tawag nila. Oo, natutupad ko naman yun. Sabi ko sa sarili ko, mas maganda na mas maganda yung may pinaglalaban ka, makatulong ka sa kapwa mo. Yung pinaglalaban ko pala, mali pala yun. Totoo, may prinsipyo nga na pinaglalaban mo na para sa kapwa mo tao yung inaapi. Hindi ko naman yun sisiraan yung nakaraan kong buhay na pinasukan ko yun, kasi yung mga tao doon na pumasok nun, hindi lang sila basta-basta yung kaisipan nila, mga matalino din, may pinag-iisip yung kada araw-araw. Di naman tayo parehang iniisip. Doon ko na pag-realize yung alas 12 ng gabi, nagkaroon kami ng enkwentro. Alas 12 ng gabi yun. Hindi ko alam na yung kampo pala namin, pinustingan namin, di namin alam na natiktika na pala yun ng sundalo. Simple, di tayo may pinaglalaban, may nabaril sa amin, naputukan ng baril yung kasamahan ko. Doon ako nagkamalay. Sabi ko, ito na ang tragedya na
umabot sa akin, siyempre palitan ako ng putok. Ganun. Yung siyempre, yung tapang mo, gusto mong ipalabas. Lahat ng mga encounter ko, yung bala ko dati, walang natira. Kasi lahat ng dala kong bala, pinagbuhos ko yun sa makikita ko na may magputok-putok. Pinagbabaril ko sila. Ngayon, naubusan tayo ng bala. Siyempre, alam mo din yung kasamahan mo na ganun pala ang mangyayari. May periode na nawalan ka ng tao. Siyempre, atas ka kasi di mo na kaya. Iwan ko lang kung noon yung mga nagpagdaanan ko yung sa 300 kung bala, wala man akong nakikitang tao na tutumba, pinagbabaril ko. Ewan ko lang yung pinagbabaril ko kung may natamaan yun, pero wala na ako sa sarili ko. Yung mga bala na yun na pinagbitawan ko dati sa baril ko, wala akong nakita na may tinamaan akong sundalo ba yun, kasi malayo hindi mo makita kasi palitan ka ng putok. Alam naman yun ng sundalo palitan ka ng putok. Nung naghiwalay kami, parang yung team namin nagkawatak-watak, ay napunta ako sa isang baryo na nasandalan kung may prinsipyo din ng mga tao, mabait. Doon ako nakapunta sa kanila. Siyempre, nanghihingi tayong tulong. Pinapaliwanag natin kung anong purpose natin doon at bakit. Siyempre, bakit nangyayari yung sa buhay mo. Tatanong ka sa pag nawala ka doon sa kasamaan mo, nadala kang baril, alam na lang na puntahan mo na rebelde ka. Napunta ko ron, tapos nanghingi ako ng tulong sa kanila, makakain man lang, makain sa pagod. Oo, malaking bagay din na napuntahan ko ng mga tao yun na mabait. Tapos sabi niya, may edad na din yung laki. Sabi niya, maniwala ka man sa akin, sa hindi. Yung karanasan mo na yan, napagdaanan ko na rin sa buhay ko. Tapos sabi niya, kung ipagpatuloy mo pa yung prinsipyo mo, wala kang mararating sa buhay mo. Ang kapalit lang ng pinaglalaban mo na yan ay kamatayan mo, sabi niya sa akin. Oo nga, tama yung pinaglalaban mo, pero sa mata ng tao, sabi niya, mas pinapakaliwanag niya sa akin, sa mata ng tao, tama yung ginagawa mo, may prinsipyo ka. Di ko naman yun aapakan, sabi niya, kasi alam ko naman na ikaw na tao, may prinsipyo ka. Tapos ngayon na pagdaanan mo na yung ganyan na buhay, wala kang marating, sabi niya. Bandang huli, buhay mong kapalit sa prinsipyo mo. Sabi ko, oo, maprinsipyo tayo. Pinapaliwanag ko sa kanya. Nagpalitan kami ng mga papaliwanag sa buhay. Sabi niya, yung prinsipyo mo na ganyan, hindi kita tutulan kapag patuloy mo yung mga prinsipyo mo ng ganyan.
bandang huli, sabi niya, maiisip mo din yung tama at saka hindi. Pag nagkaroon ka na ng isip na yan, sabi niya, balikan mo ako dito kung may mali ako. Ay siyempre may dala akong baril. Napag-isip-isip ko, ano kaya kung yung baril ko isuko ko na, ganon. Napag-isip-isip ko, mali din. Di lumipas yung tatlong araw, ganon. Araw na paglipas, nandun ako sa kanila, ay tumulong-tulong din ako magsibak ng kahoy. Tapos may mga saging sila na hanap buhay, tulong ako doon. Tinutulungan ko sila. Tapos okay naman yun sa napuntahan ko na nakatulong ako sa kanila. Sabi niya, wala akong masabi sa iyo na tao ka. Nagkwentuhan kami ng gabi. Sabi niya, maprinsipyo ka. Pero yung prinsipyo mo ngayon na tinahak, hindi yan magtatagal, sabi niya. Kasi panandalian lang. Oo nga, sabi niya, sa mata ng prinsipyo mo, bayani ka dun. Paano naman yung, sabi niya, paano naman yung mga mahal mo sa buhay? Darating din yung pride yan na maulit na din pang bagay na magkaroon naman kayo ng kontro o makalas yung buhay mo. Uuwi ka na lang sa inyo ng wala ka ng buhay. Nagamit mo na yung, sabi niya, nagamit mo na yung prinsipyo ng lalaban mo. Akala mo mabuti. Oo, sabi niya, mabuti nga yung prinsipyo mo na pinagagawa. Pero hindi tatagal yan. Kasi nandali ang prinsipyo nila yan. Bandang huli, sabi niya, pag nagkikita na kayong kasamahan mo, magkwentuhan kayo, tatakbo sa utak mo na maiisip mo yung sinasabi ko sa'yo. Oo, nung dumating ang 6 na araw, nagtagpo na lang ang kasamahan ko. Kasi alam na nila yung coordinate namin. Kasi meron kaming sinusunod. Yung sabi nila, radyo man. Cellphone, hindi, parang may ganun ba? Cellphone, radyo man. May radyo kami, tapos may cellphone. Pinagkakuntakan, balik na naman. Nung naipon na kami, doon ko na natanto sa sarili ko na yung buhay ko pala, pag pinatuloy ko yun, walang pupuntahan. Hindi alam ng mga magulang ko na napasok na ako doon. Siyempre, mas maganda yung magpapaalam tayo sa katungkulan ng ganun pinaglalaban mo na di mo na kaya ipagpatuloy yung pinaglalaban mo at ipapaliwanag mo sa nasampahan mo. Siyempre di sila papayag kasi mawalan sila ng tao na mahusay magpapaliwanag din sa mga kapwa mong walang pinag-aralan. Kasi nahasa na yung sarili mo na ikaw yung magkukwento sa kanila na ipagpatuloy yung sinulan ng prinsipyo na yung inaapi. Kayo ang tutulong. Yun, nagamit ko yun. Nakwento ko rin sa mga napagpunta namin. Pero oo sila. Pagdating ng araw, nagkamalay na ako. Siyempre, di sila pumayag nung magpaalam ako. Ang ginawa ko sa sarili ko,
Yung baril ko doon sa kampo namin, sa team leader namin, ibiniling ko sa kanya. Sabi ko, Commander, yung baril ko bantayan muna kasi yun ang papaliwanag ko sa kanya. Tatay lang ako, di ako magdadala ng baril. Yung bag ko, andyan. Tatay lang ako saglit, babalik ako. Tapos, tuloy yung duty ko na ganun, relibo. Hindi nila alam na ako pala tumakas na sa kanilang samaan. Yung pagtakas ko, hinahanap nila ako. Okay naman. Naintindihan naman nila yung sarili ko. Pinapaliwanag ko sa kanila na hindi ko napagpatuloy yung prinsipyo ko na ganun. Kasi sabi ko sa kanila, yung magulang ko di alam na nakasampan ako doon. Yung pumunta ko ng magulang ko na makitira sana ako doon. Tinanggap naman ako ng magulang ko kasi anak ako. Doon na pag-isip-isip ko, sabi ko, sarili ko, tama lang yung nagawa ko, nakabutihan at naisip ko. Nung nagkita na kami ng kasama ko, di siyempre, pinapaliwanag ko sa kanila, sabi ko sa kanila na ayaw ko nang ipagpatuloy. Kung magagalit man kayo, kung yung pinagsumpaan natin ng prinsipyo, hanggang ngayon dala ko yun, pero iiwas muna ako kasi yung pamilya ko kailangan nila ng tulong, bagay na makapagtulong din ako kasi yung magulang ko hindi buo. Pinapaliwanag ko sa kanila, galit man yung mga kasama ko dati, pinapaliwanag ko, naawa din sila sa akin, hindi pinayagan ako sa gustuhan ko. Ito ngayon, namuhay ako ng tahimik. Siyempre, ang buhay ko, ano lang, simple lang talaga. Kain, ganun, lasing, araw, yun, parang nagkaroon ng lamat, parang siga ka kunwari. Kasi may yabang ka ng napagdaanan, ganun, na nagkainkwento ka na sa digmaan, pero walang nangyari sa buhay mo. Yun ang natanim sa utak ko. Buti sa awa ng Panginoon, paniniwala ko, kaya natauhan din ako. Sabi ko sa sarili ko na ay tutuloy na yung laban simula ng buhay ko, na kahit lasing, ganun, araw-araw lasing, at saka punta doon, punta din, kahit anong iniisip. At saka nagkaroon ako ng matinding pressure. Sabi ng mama ko, kung ganun lang ang buhay mo, na di ka maniniwala sa akin, yung pagpatuloy mo, yan, badong. Sabi niya, wala kang mararating. Sabi ko sa mama ko, oo, wala kang mararating. May nagsabi ba sa akin na ganun nangyayari na sa buhay ko? Tayo nga mismo na pamilya, wala na tayong magandang samahan, nagkahiwalay-hiwalay na tayo. Kasi sabi ko sa mama ko, iba ng paniniwala mo sa buhay mo at iba nila din yung paniwala ko. Nagkaroon ng lamat yung magandang pamilya natin, wala na sa gusto. Nagkasumbatan na kami ng mama ko. Okay naman yun na feel ko din sa mama ko
sakit na pinagdaanan ko sa kanya nung naghiwalay yung pamilya namin. Doon ko na nakwento sa mama ko at saka umiyak yung mama ko kung sabi niya hindi natin mapipigilan ang tadhana. Ako din, sabi ng mama ko, may kamalian ako sa inyo. At hindi ko na din, sabi niya, nak, hindi ko na ibabalik pa yung paniniwala ko sa papa mo. Kasi alam mo naman yung kalagayan niya at saka kalagayan ko. Mahirap lang tayo, naghahanap buhay. Ngayon na di na kami magkasundo, sabi ng mama ko, mas mabuti pang maghiwalay kami ng mahalin, magandang paraan. Oo. Salamat din na pinapaliwanag ng mama ko. Doon din ako nagkamalay, natawan yung isip ko na hindi lang pala mangyayari sa buhay mo na ganun iniasahan na mangyayari sa tao yung magkahiwalay yung mahal mo sa buhay. Kasi di na nila kaya yung sarili nila yung pagsama sa isa-isa. Di na magkasundo, siyempre maghiwalay talaga. Buti yung mama ko nung time na yun, natauhan din ako sa sarili ko. Sabi ko sa mama ko, itong buhay na binigay mo sa akin, puno ng pasakit. At saka sabi ko sa sarili, sa mama ko, wala nang patutunguhan ang buhay ko kasi ang gusto kong pangarap nasumbat ko na. Ang gusto kong pangarap, magkaroon tayo ng masayang pamilya at matupad yung kahilingan ko na ikakasaya ng pamilya natin. Ngayon na wala na akong mapapaliwanag sa'yo kasi wala akong pinag-aralan na. Sabi ko nga sa mama ko, tingnan mo yung buhay ko ngayon, wala nang patutunguhan. Kasi napasok na ako sa magulong buhay at saka yung sakit ng yung sakit ng loob mo talaga. Hindi na mapipigilan, sabi ng mama ko. Wala ka man narating sa buhay na tapos yung pangarap mo dati. Sabi niya, anak, sorry kung hadlang ako sa pangarap mo. Hindi naman natin inasahan na ganun ang mangyayari sa buhay na pamilya, hindi magkasundo. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Sabi ko sa mama ko, hindi ko na matutuloy. Paano ko pa maitutuloy? Kasi walang tumutulong sa akin na magkausap pa tayo, mapaliwanag ko yung mga dapat kong gawin at wala nang mag-alalay sa akin kasi may iba ka ng pamilya. Kung ano man ang marating sa buhay mo, sabi ng mama ko, bandang huli, wag mong isipin na wala kang mararating. Sikapan mo lang yung sarili mo, may mararating ka. Sa ngayon, hanggang ngayon, wala talagang narating yung buhay ko.
Oo, aaminin ko may prinsipyo akong tao, pero yung prinsipyo ko hindi ko na hindi ko masabi kung yun pa ba yung paniniwala ko. Buti nakapunta ko ng Maynila. Dito sa Maynila, malaking bagay na din yun. Kahit wala tayong pera, at least nakapagtrabaho tayo, masaya tayo. Ganun ang mga bagay na pagdaanan natin, yung kwento natin sa buhay. Bandang huli, baka malay mo magkaroon din tayo ng chance na mabigyan tayo ng pansin ng Panginoon, na yung talent natin na gusto mong improve, na magtuloy-tuloy. Yun lang ang hiling ko sa Kanya. Ngayon, itong content ko sa buhay ko na to, kung sino man yung nakapamanood o nakikinig sa kwento ko, pasalamat din ako na umabot pa ako ng ganito, na may na isip akong tamang paraan kung saan man tayo dali ng ahon at kung saan man tayo dali ng hangin na malakas, at doon tayo maging masaya sa malakas na padpara natin na sa tamang pag-iisip at may paniniwala sa Diyos na mag-improve yung buhay natin. Yun ang bagay na di natin makakalimutan. Sa nanonood ngayon sa kwento kong buhay na gusto kong mapakinggan nyo at kung anong nangyayari sa buhay ko, sana ngayon na gabi, ito lang ang hiling ko sa inyo. Yung mga pangarap natin na hindi natin naabot, at saka marami pa tayong pagdaanan sa buhay. Kung di man talaga natin maabot yung pangarap natin, at least buhay tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng kaalaman na hanggang yan lang tayo. O yung kaisipan mo sa ngayon, na yung papaniwala mo sa Diyos o sinong alam, na bibigyan pa tayo ng katalinuhan na masigit pa, na i-improve niya, na makapag-ahon sa ating sarili ng kalayaan, na magiging masaya. Bandang huli, magkaroon tayo pamilya na masaya. Okay na yun. Yung pinagdaan natin na hindi tayo naging masaya, hindi ko nagkwento yun, kasi hanggang ngayon dala ko pa yun kwento sa buhay ko. Malaking bagay din na nagkaroon ako ng cellphone, at saka naniniwala ko din na matutupad yung pag-improve ng buhay ko kahit wala tayong pinag-aralan. Malaking dagok na magpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng mahaba pang buhay. Yan lang ang hiling ko. At saka ngayon na gabi, lahat na nakarinig sa kwento ko na yan, hindi pa yun ang talagang masakit na kwento. Meron pang nangyayari sa buhay ko na hindi ko pa nakukwento. At saka kung sino man yung nakapanood ngayon na gabi, guys, at kung saan man kayo ngayon na gabi, sa inyong pamilya, sa isa't isa, sa matag pamilya natin, sa matag bahay-bahay, ito lang masasabi ko sa inyo: tuloy yung pangarap ninyo sa buhay nyo,
at isipin nyo na hindi kakulangan yung mangarap pa tayo ng mas mataas na hindi natin inaasahan na malagpasan natin yung buhay natin ngayon, na magiging success yung buhay natin, success, diba sa English? Kung saan man kayo ngayon, ito na, last na talaga, kung saan man kayo ngayon sa inyong pamilya o nagtatrabaho, ang hiling ko lang sa inyo, mag-iingat kayo palagi sa inyong trabaho, at sabihin ko rin, ingatan ninyo yung katawan nyo na palagi kayong masaya kahit may mga pinagdaanan tayong problema. Tuloy lang ang paniniwala na tayo ay makaahon din sa kahirapan at maging masaya tayo sa buhay natin. Sa ngayon, kung saan man kayo nagtatrabaho o nagbibiyahe, tulad ko bukas, nagtrabaho din akong biyahe at sa libur lang ako dito. Pagdasal ko din na yung biyahe namin mabuti at saka makauwi kami sa bahay na maging masaya. Okay na yun. Ngayon, kung saan man kayo na nagtatrabaho, at hiling ko lang sa inyo na mag-iingat talaga kayo sa trabaho niyo at alagaan niyo yung sarili niyo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, guys. At maraming salamat na nakapagkwento ako ng sama ako ng loob ngayon na gabi, dahil meron din ako mga kaibigan nagpunta kanina. Hindi ko nabanggitin yun kung anong mga ginagawa nila. Ito naman tayo, papasalamat tayo na pinapatuloy natin sila. At uulit-ulitin ko sa inyo, ingat tayo palagi kung saan man tayo nagtatrabaho ngayon na gabi o sa pagtulog natin. Nabigyan pa tayo ng Panginoon ng buhay na mataas at masaya, masaganang pamumuhay at saka tahimik na buhay. Yan lang masasabi ko sa inyo. In English natin, God bless you all sa lahat ng mga tao na ngayon nagtatrabaho. Nag-ingat lang palagi. Yan ang masasabi ko. Salamat. Good luck.